Ang hirap ipaliwanag kung bakit ko biglang naisipang mag-solo trip. Siguro dahil pagod na ako. Sa trabaho, sa mga tao, sa paulit-ulit na problema. Kaya nung nakabook ako ng murang round trip bus ticket pa Baguio, hindi na ako nagdalawang isip pa. Naghanap ako ng matutuluyan sa Airbnb at may isang listing na agad kong napansin. Ang nakalagay, Peaceful Cabin in the Woods. Perfect for solo travelers. Simple lang, pero may dating. Maliit na bahay kubo style na may porch, string lights, at background ng pine trees. Malayo sa city proper, pero sabi sa reviews, tahimik daw at relaxing. Eksakto sa gusto ko. Pagdating ko sa terminal, medyo madilim na. Bandang 6:00 ng gabi. Sumakay ako ng Grab papunta sa address. Mabagal ang biyahe paakyat. Makulimlim. Sabi ng driver, "Sir, sure po kayo dito kayo bababa? Wala masyadong tao dito banda." Tumango lang ako. Sabi ko, "Oo kuya, sa Airbnb lang. Magpapahinga lang ako dito." Mga 10 minutes pa bago ko nakita yung mismong cabin. Maliit lang talaga siya. Nasa may gilid ng isang sementadong daan, pero wala masyadong ibang bahay sa paligid. Halos kadikit ng kagubatan. Nakabukas ang porch lights. May maliliit na bumbilya sa tali. Yung fairy lights na may mahina pero mainit na glow. Nasa message ng host na self-check-in daw. May lockbox sa gilid ng pinto. May code. Inilagay ko ang code. Nag-click at nakuha ko ang susi. Bago ako pumasok, tumingin muna ako sa paligid. Sobrang tahimik. Walang ilaw mula sa ibang bahay. Wala akong marinig kundi yung hangin at mga kuliglig. Wala talagang tao. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong sa akin yung amoy ng lumang kahoy. Pero hindi naman mabaho. Parang matagal lang na hindi nagamit. May maliit na sala, may lumang sofa, wooden table, isang maliit na bookshelf na may ilang pocketbooks at candles. May kitchenette din sa gilid at may isang pintuan papunta sa kwarto. Pumasok ako doon. Simple lang ang loob. May kama, isang nightstand, bintanang walang kortina, at isang maliit na salamin sa dingding. Sa tabi ng cabinet, may isang pintuan. Sa pintong yun, may malaking sticker na pula. Ang nakasulat, "Private, do not open." Parang storage lang siguro yun. Hindi ko na pinansin. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko, umupo ako sa porch. Pinapanood ko lang yung mga ilaw sa paligid, kahit medyo mahina. Humihip ang malamig na hangin. May kakaibang katahimikan. Para bang yung tahimik na masyadong tahimik. Pero ang sabi ko sa sarili ko, ito na nga ang hanap mo, di ba? Peace and quiet. Nag-inhale ako ng malalim. Okay. Okay, ito na to. Rest, reset, relax, walang istorbo. Pero kung alam ko lang kung anong klaseng katahimikan ang bubungad sa akin sa mga susunod na araw, baka hindi na ako tumuloy. Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Siguro dahil malamig, o baka dahil hindi ako sanay matulog mag-isa sa ganitong lugar. Sobrang tahimik pa rin. Yung klase ng katahimikan na halos marinig mo yung sarili mong paghinga. Habang nagkakape ako sa porch, napansin ko yung paligid. Ang daming pine trees. Walang kapitbahay sa malapit. Wala ring dumadaang sasakyan. Para talaga akong nasa gitna ng kawalan. At doon ko unang napansin yung unang kakaibang bagay. Una, yung CCTV camera. May maliit na CCTV camera sa taas ng porch. Medyo tago sa ilaw. Nakaharap siya sa gate. Hindi naman nakakagulat. Baka for security siguro yon. Pero habang sinusuri ko, napansin kong parang may isa pa.
Mas maliit, parang hidden camera, nakaipit sa beam ng kisame. Halos hindi mo mapapansin kung hindi ka aakyat o titingala. Napakunot noo ako. Bakit parang hindi to nabanggit sa listing? Bumalik ako sa loob. Pangalawang napansin ko, walang kurtina. Naisip kong maligo, pero habang nasa kwarto, napatingin ako sa mga bintana. Walang kurtina. Lahat, hindi tinted. Kita agad ang loob ng kwarto mula sa labas, mula sa kama. Okay lang sana kung may ibang bahay sa paligid, pero wala eh. So, bakit kailangan makita ang loob? Napakamot ako ng ulo. Wala naman akong makikitang kalapit na structure, pero may something off dito talaga. Pangatlo na napansin ko, yung sensor light na hindi gumagana. Nung gabi, sinubukan kong bumalik sa porch para lang magpahangin. Sabi sa listing, may motion sensor light daw sa porch. Pero kahit ilang beses akong lumakad paikot, hindi siya umiilaw. Pinindot ko manually, saka lang siya gumana. Medyo nakakainis kasi ang dilim sa labas. Tapos ako pa yung magtatapat ng ilaw. Tinitigan ko yung porch habang nakaupo ako. Wala akong makita. Pero ang bigat ng pakiramdam ko, para bang kahit walang tao, may nanunood. Hindi pa rin ako mapakali, kaya nagdesisyon akong bumalik sa loob at ayusin ang mga gamit ko. Doon ko naalala yung pinto sa tabi ng cabinet, yung may sticker na private, do not open. Nilapitan ko yon. Sinubukan kong buksan. Nakalak. Wala namang masama kung hindi ko siya pakialaman, di ba? Pero napapaisip talaga ako. Bakit may isang kwarto sa Airbnb na hindi pwedeng buksan? Bakit may nakatago na kamera sa labas? At bakit ganito katahimik ang lugar? Bumalik ako sa kama. Sinubukan kong pumikit. Pero sa totoo lang, hindi na ako ganun kakalma. 11:00 ng gabi. Nakahiga na ako sa kama. Hindi ko alam kung sobrang tahimik lang ba talaga sa lugar o ako lang yung paranoid. Pero kahit maliliit na tunog sa labas, rinig na rinig ko. Hangin, sanga, kuliglig, lahat. Sinubukan kong makinig ng lo-fi music sa phone ko para lang makatulog. Mahina lang. Pero kahit may tugtog, parang may pakiramdam pa rin akong hindi ako nag-iisa. Pagkatapos ng ilang minuto, napapikit na rin ako hanggang sa bigla akong narinig yun. 3 magagaan pero malinaw na katok sa kahoy. Nanlaki ang mga mata ko. Bumangon ako agad. Pinindot agad ang flashlight ng cellphone ko. Tumigil muna ako. Nakiramdam. Tahimik ulit. Tinignan ko ang orasan sa phone ko. 2:13 AM. Umupo ako sa kama. Pilit na kinakalma ang sarili. Baka hangin lang. Baka kahoy lang ng porch. Pero ilang minuto ang lumipas. 2 katok ulit. This time, parang mas malapit. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. Hinawi ko ang tela ng bedsheet. Tinakpan ang flashlight ko para hindi halatang sumisilip ako. Wala akong nakita. Yung porch lang. Ilaw na mahina. Pero meron akong napansin. Yung ilaw sa porch, yung manual switch na binuksan ko kaninang gabi, patay na. Hindi ako sigurado kung nakalimutan ko bang patayin. Pero kung ako ang nagbukas nun, bakit ngayon patay na? Bumalik ako sa kama. Hinigpitan ko ang pagkakakumot. Kahit malamig, pinagpapawisan ako. Pinilit kong pumikit. Pero ilang sandali lang, narinig ko ulit. Hindi katok. Hindi yabag. Parang hininga.
Mahina lang. Parang may humihinga malapit sa bintana. Hindi ako gumalaw. Hindi ako tumingin. Nakiusap ako sa sarili ko. Baka imagination lang to. Baka pagod lang ako. Baka ako lang yung humihinga ng malakas. Tumagal pa ng ilang minuto bago ako nakaidlip. Pero hindi tulog ang tawag dun. Parang nahimatay lang ang isip ko sa takot. At nung nagising ako kinabukasan, nakabukas ng kaunti ang pintuan ko. Yung pinto na yon ay sinigurado kong nakasara yun bago ako matulog. Pagkagising ko, ramdam ko pa rin ang kaba mula sa nangyari kagabi. Dumiretso ako sa kusina para mag-init ng tubig. Kailangan ko ng kape. Ang hirap i-process ng utak ko ang lahat habang nagbo-blur pa yung mga alaala ng madaling araw. Habang hinihintay kong kumulo ang tubig, pumasok ako sa banyo. Habang nagtututbrush ako, napatingin ako sa salamin. Doon ko siya unang napansin. Sa unang tingin, parang may duming nakaipit sa gilid ng salamin. Yung manipis na frame sa paligid. Pero nung nilapitan ko at pinunasan ng towel, hindi siya dumilang. May nakaukit, malalim, parang ginamitan ng matulis na bagay. At hindi siya random scratches. Literal na may mga letra. Ang nakasulat, "Huwag mong buksan." Napatigil ako. Tumigil ang kamay ko sa pag-toothbrush. Nanigas yung katawan ko. Tinitigan ko ng mabuti. Hindi siya sulat na ginawa lang gamit ang marker o lapis. Kinayod talaga. Malinaw. Malalim. Lumang ukit. At mukhang matagal na siyang nandoon. Agad akong lumingon sa paligid ng banyo. May salamin. May isang maliit na window. Tahimik pa rin ang lugar. Pero pakiramdam ko, parang may matang nakatitig sa akin kahit wala naman akong nakikita. Bumalik ako sa kwarto. Hindi ko na tinuloy ang kape. Hindi ko mapigilang tumingin sa private do not open na pintuan. Muling bumalik sa isip ko yung narinig ko kagabi. Yung hininga. Yung katok. Yung ilaw sa porch na biglaan na lang namatay. At ngayon, may ukit sa salamin na para bang babala. Hindi ako mapakali. Naisip kong i-message ang host. Sabi ko, "Hi po, good morning. Gusto ko lang sanang itanong kung may ibang taong nakatira sa kabila ng side ng unit. Napansin ko kasi may mga ingay kagabi. And also, may nakita akong writing sa salamin. Just checking if it's part of the design po." Nag-scene lang. Walang reply. Oras ang lumipas. Wala pa ring sagot. Sinubukan kong i-check ang listing ulit sa Airbnb. Scroll ako sa reviews. Baka may na-miss lang ako nung una. At doon ko siya nakita. Isang bagong review. Hindi yung normal na stars and comments lang. Mahaba. Halatang review ng taong natakot din. Ang sabi niya, "May mga kakaiba akong narinig sa gabi habang naka-stay ako dito. May writing sa banyo. Kung mabasa niyo to, pakiusap. Huwag niyong buksan ang nakalak na pinto kahit ano ang mangyari." Napakalamig ng pakiramdam ko. Literal na parang binuhusan ng yelo ang likod ko. Nag-scroll ulit ako. Gusto ko sanang i-screenshot. Pero na-refresh ko yung app at nawala yung review. Buong araw akong balisa. Hindi na ako lumabas ng unit. Hindi rin ako mapakali sa loob. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Kahit anong gawin ko, manood ng YouTube, magbasa ng libro, matulog. Lagi akong napapatingin sa pinto. Yung pinto na may nakalagay na private do not open. Hindi naman siya gumagalaw. Hindi rin siya nag-iingay. Pero parang may bigat na dumadagan sa kwarto tuwing tinitignan ko siya. Parang may nililihim ang lugar na ito. Bandang 11:00 ng gabi, pinatay ko na ang ilaw sa kwarto.
Pero nag-iwan ako ng maliit na lamp sa tabi ng kama. Hindi ko kayang matulog sa dilim. Doon ulit nagsimulang mangyari ang hindi ko maipaliwanag. May tunog sa loob ng pinto. Mahina lang, parang pagkaluskos. Parang may gumagalaw sa loob. Marahan, mabagal, pero tuloy-tuloy. Tumigil ako sa paghinga. Nakikinig lang. Tumigil din ang tunog. Ilang minuto akong nakiramdam. Tapos nawala. Baka daga lang, bulong ko sa sarili ko. Baka alikabok na gumagalaw. Baka imagination ko lang. Pero ilang sandali lang, may tumapik sa pader. Isang tunog lang at hindi siya galing sa labas. Galing siya sa loob. Loob ng kwarto. Sa kabilang pader. Eksaktong likod ng private door. Kinabukasan, hindi na ako nakatiis. Nung wala ng ulan at medyo maliwanag na sa labas, bumalik ako sa private door. Sinubukan kong buksan ulit, pero nakalak talaga. Pero may napansin akong kakaiba. Sa ilalim ng door frame, may liwanag. Manipis lang. Parang may nakabukas na ilaw sa loob. Cold white, hindi natural na daylight. Parang fluorescent bulb. Yung uri ng ilaw na ginagamit sa storage room o interrogation room. Pumunta ako sa kabilang side ng kwarto. Tinignan ang mga wall paneling. May isang panel na medyo umuuga. Halatang hindi ayos ang pagkakakabit. Sinubukan ko itong hatakin gamit ang metal ruler na nakita ko sa drawer. Tumilapod ng panel. Sa likod, may wire. At yung wire, dumadaan sa loob ng dingding. Papunta mismo sa private room. Hindi siya malaki. Maninipis ang wire. Pero sunod-sunod. Parang galing sa camera o microphone. Bumalik ako sa banyo. Tinignan ko ulit ang salamin. Doon ko napansin, may maliit na camera sa taas ng frame. Halos hindi mo makikita kung hindi ka mag-a-adjust ng angle. Nakaipit siya sa likod, nakatape, at may wire din. Tinanggal ko yung salamin. At totoo nga, nakakabit sa dingding ang camera. DIY, amateur pero functional. At yung wire, papunta rin sa likod ng private room. Hindi na ako makahinga ng maayos. Uupo sana ako para kumalma, pero nanginginig ang tuhod ko. Sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko na kaya magstay dito kahit isang gabi pa. Hindi na ito simpleng creepy Airbnb. May nanunood at hindi multo. Tao. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Bumalik ako sa phone ko. Binuksan ko ulit ang Airbnb app. Tinignan ko ang listing. At sa hindi ko maipaliwanag na paraan, iba na ang pakiramdam ko habang tinitignan ng page. Parang lahat ng nakita kong magaganda sa listing noong una, yung lighting, yung angle ng photos, yung reviews, parang peke lahat. Parang sobrang curated, too clean, too perfect. Nag-scroll ako papaba. Balak ko sanang basahin ulit ang mga reviews. At sa gitna ng page, may isang comment na bago. Wala to kahapon. May isang user na mukhang bagong account pa. Walang profile photo. Walang ibang review. Pero ang message niya, "Huwag kayong magtitiwala sa host. Kung may nakita kayong kakaiba sa salamin, umalis na kayo agad. Huwag buksan ang kahit anong nakalak. At kung may maririnig kayong ihingi sa gabi, hindi imagination yan." Parang may lumundag sa dibdib ko. Napatingin ako sa paligid ng kwarto. May liwanag pa rin sa ilalim ng private door. At yung wiring na nakita ko kanina, mukhang mas maraming linya ang dumadaan sa kisame. Hindi lang sa banyo. Baka sa kama rin. Agad kong sinubukang i-screenshot ang review. Pero pagbalik ko sa app, automatic itong nag-refresh. At pagbalik ng page, wala na ang review.
Bumalik ako sa messages. Wala pa ring reply ang host. Sinubukan kong i-message ulit. Hi po. Urgent lang po. May nakita akong mga camera sa loob. Gusto ko po sanang malaman kung may ibang access sa unit. Please reply po. ASAP. Walang typing indicator. Walang response. Pero active ang account. At maya-maya lang, tinanggal na ng host ang profile picture niya. Bumigat ang dibdib ko. Tao ang kalaban ko. Hindi multo. Hindi ingay. May nagtatago sa likod ng pader. At posibleng hindi lang ako ang una nilang ginawa ng ganito. Pakiramdam ko, baka hindi lahat ng nakaka-check out sa lugar na to ay nakakapag-review. Hindi ko na alam kung ilang minuto o oras akong nakatulala. Ang tanging alam ko lang, hindi na ako ligtas. Pero wala akong konkretong ebidensya para magreklamo. Ayoko ring basta-basta mag-ingay sa app ng walang matibay na basehan. Kaya napagpasyahan kong gumawa ng isang bagay. I-record ang paligid. Bandang 9:00 ng gabi, sinet up ko ang cellphone ko sa porch. Pinatong ko sa lamesa sa labas. Naka-on ang camera app. Nakaharap ito papasok sa mismong pinto ng cabin. Ang dahilan ko kunwari, gusto ko lang mag-timelapse ng gabi. Pero ang totoo, gusto kong makita kung may gagalaw. Pagkalipas ng halos 30 minuto, kinuha ko ang phone ko. Inulit-ulit kong pinanood ang footage. Una, wala. Tahimik ang video. Static lang. May swaying ng ilaw galing sa hangin. Pero pagdating ng markang 16:47, may nangyari. Bumukas ang pinto ng private room. Dahan-dahan, walang tunog, hindi biglaan, walang lumabas, walang aninong dumaan. Pero may isang mahinang pattern ng paggalaw sa frame. Halos hindi mo mapapansin kung hindi mo uulitin. Pagkatapos ng ilang segundo, unti-unting nagsara ulit ang pinto. Tumayo ang balahibo ko. Nanginig ang kamay ko habang pinapaulit-ulit ko ang parting yun. Bumukas ang pinto habang wala akong ginagawa. Habang mag-isa lang ako sa cabin. Habang iniisip ko na baka paranoia lang lahat ng ito. Pero hindi na ito hinala. May gumagalaw sa loob. At kung hindi multo, sino? That was it for me. Hindi na ako pwedeng manatili rito. Pero habang nag-iimpake ako ng gamit, may napansin akong isa pang bagay na muntik ko nang hindi makita. May maliit na butas sa dingding sa may ulunan ng kama. Tamang-tama ang angle. Nakatapat ito kung saan nakalatag ang kama, kung saan ako natutulog. Sinilip ko gamit ang flashlight ng phone ko. Walang nakikita sa kabilang side, pero parang may reflective surface. Salamin, camera lens, hindi ko na inalampa. Wala na akong lakas ng loob. Nagmadali akong tinawagan ang taxi service sa app. Kahit mahal ang charge sa ganong oras, hindi na ako nagdalawang isip. Habang hinihintay ang driver, tumayo lang ako sa porch. Hawak-hawak ang cellphone ko, bag sa balikat at hindi na pumasok muli. Hindi ko na isinara ang pinto ng cabin. Habang papalayo ang taxi, isang beses lang ako lumingon. At sa ilalim ng porch light na mahina ang buga, para bang may nakasilip sa siwang ng pinto. Pero hindi ko na sinubukang kumpirmahin pa. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, pinara ko muna ang taxi sa isang 24-hour diner malapit sa city proper. Gusto ko lang umupo, mag-isip at huminga. Hindi pa ako handang umuwi. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Habang umiinom ako ng mainit na kape, sinimulan kong i-review lahat ng footage at photos sa phone ko, kasama yung video ng pagbukas ng private door at yung larawan ng mga wire na nakita ko sa kisame at likod ng salamin. Naisip kong gumawa ng anonymous Reddit post sa isang horror thread.
para lang malaman kung normal ba ang ganitong experience. Ilang minuto lang, may mga nag-reply na. At may isa doon na nag-send ng private message. Ang sabi niya, "Parehas tayo ng Airbnb na nabook. Last year pa ako, pero parehong-pareho ang layout. Yung porch, yung salamin, at yung private room. Pero mas malala yung sa akin. Nakita ko yung sarili kong video online. Pinost nila habang natutulog ako. Baka kasama ka na rin sa mga na-record." Nanlamig ang kamay ko. Bumalik ako sa Airbnb app. Sinet ko ang search filter para makita ulit ang listing. Pero ngayon, wala na. Nawala ang buong property. Tinanggal na ng host ang unit, pati yung mismong profile niya, deactivated. Agad kong naisip, paano kung mas maraming guest pa ang na-record? Paano kung hindi lang camera sa banyo at kwarto ang meron? Nag-search ako online gamit ang keywords. Hidden Camera Airbnb Philippines. Cabin Baguio Surveillance. Wait, ito last. Airbnb Voyeurism Cases. At sa isang deep dive blog post, may lumabas na isang online forum na underground. May thread na nagsasabing may ilang cabin sa Cordillera area na ginagamit hindi lang bilang rental, kundi pang record ng content. Ilang users ang nagsabi ng pare-parehong signs: wires sa kisame, private rooms, mirrors na may camera, listings na biglang nawawala after 1 to 2 weeks. Hindi ko alam kung anong klaseng content ang ginagawa nila, pero isang bagay lang ang malinaw. May taong nanonood habang natutulog ka, habang naliligo ka, habang nagbibihis ka, at kung hindi para bantayan ka, kundi para i-record ka at pagkakitaan ka. Humigpit ang hawak ko sa phone. Hindi ko alam kung maiiyak ako, magwawala o matatawa sa takot. Ito na ang bagong mukha ng horror. Hindi na multo, hindi na white lady, hindi na sigaw sa dilim, kundi mata ng taong nakasilip sa salamin. Hindi na ako bumalik sa Airbnb. Kahit bayad pa yung natitirang gabi, kahit iniwan ko pa ang toothbrush at ibang gamit ko doon, wala na akong balak kunin pa yon. Noong madaling araw na rin yun, bumili ako ng bagong SIM card. Nagpalit ako ng number just to be safe. Hindi ko alam kung hanggang saan ang abot ng mga taong yon, kung may access sila sa calls, messages, o kahit social media ko. Nung kinabukasan, dumiretso na ako sa terminal. Wala akong sinabihan, kahit pamilya ko. Basta ang alam ko lang, kailangan kong makalayo. Habang nasa bus ako papuntang Pangasinan, tinitignan ko ang sarili ko sa reflection sa bintana. May eye bags, pawis, at sunod-sunod na buntong hininga. Bumalik sa isip ko yung salamin sa banyo, yung mga wire, yung pintong unti-unting bumukas habang tulog ako, yung review na naglaho, at ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang mata. Yung mata na palihim na nakasilip mula sa loob ng pinto habang paalis ako. Pagka-uwi ko, nireport ko ang listing sa Airbnb support, complete with photos and videos. Sabi nila, "We take your concern seriously." Nag-open sila ng investigation. Pero ilang linggo na ang lumipas, wala pa rin nangyayari. Tinanggal lang ang listing, wala nang updates. Wala ring confirmation kung may taong nahuli. Wala ring balita kung may nahanap silang ibang victim. Hanggang ngayon, tahimik pa rin ang app. Tahimik gaya ng cabin na yon. Tahimik gaya ng porch. Tahimik gaya ng mga gabing alam mong may ibang gising habang natutulog ka. Kung may plano kang mag-book ng lugar para sa sarili mo, lalo na kung mag-isa ka, tignan mo muna ang paligid. Silipin mo kung may wiring. Pakinggan mo kung may mga tunog. Magsalamin ka at baka may nakasilip na pala sa likod ng reflection mo. Dahil minsan, hindi multo ang dapat katakutan, kundi tao.